love. Lollipop lang pala eh. Hayaan mo na, bibili na lang tayo mamaya. Ayoko pa mamaya pa. Gusto ko ngayon na ngayon bumili ng lollipop. Hindi ka ba naman? Wala malapit na tindahan dito, anak eh. Kaya mamaya pa tayo makakabili ng lollipop. Lucky, ikaw ba yan? Huh? Buwan? Maaga pa. Kita mo na ba ngayon ang buwan? Lucky, tinulit mo pala paborito kong lollipop na mahulog sa pan. Maraming salamat sa'yo, ha? Teka, parang iba yata ito sa lollipop na nahulog ko kanina. Mas malaki itong binigay mo sa akin kaysa doon sa nahulog ko. Talaga, akin na lang itong lollipop na bigay mo. Wow! Himanok, sabi mo sa akin nakikita na ang buwan. Hindi pa naman ha. Hoy, Kim, ikaw pala. Siya si Kim, ang batang nakatira sa pinakamataas sa palapag ng building nila Cosmo. Kaklase din siya ni Cosmo. Malungkot ba naman sa'yo? Lagi siya may hawak na lollipop. Uy, Cosmo, Prince Macaron, iyon. May sasabihin ako. Tingnan niyo itong lollipop na hawak ko, oh. Ba't ganyan ka, Kim? Kinakain mo na yung lollipop tapos ipapakita mo pa sa amin. Hindi magandang asal yan. Naiingit tuloy ako. Espesyal ang lollipop na to dahil galing pa doon sa baon ng kayamanan ni Lucky. Ha? Nahulog ko kasi doon sa lawa yung lollipop ko kanina. Tapos kumuha si Lucky ng ibang lollipop sa ilalim. Anong iba? Parang pareho lang naman yan ng lollipop na madalas mong kinakain, hindi ba? Hindi, mali ka, Prince Macaron. Mas malaki ang lollipop na to kumpara doon sa kinakain ko kanina. Atin nga po sa kasing ko. Mas malaki nga. Madalas kasi naiyak po yung lollipop ni Kim. Pero ngayon, tapos na sa haba ng mga kamay ko, laki nito. Iyak ako ng iyak kanina nung malaglag sa lawa yung lollipop ko. Pero nung makita ko si Lucky, tapos binigyan niya ako ng lollipop na mas malaki, hindi na ako umiyak. Sumaya na ako. Sige, uwi na ako. Akala niya maganda yun. Mabubulok lang ang ipin niya sa pagkain ng mas malaking lollipop. Ah? Takot ako sa ato! Alisin niyo sila! Ito na naman po ang kapatid na pinabawal at pawaw. Pinapangawag nilang mapayos ang templo ng kahilingan kaya nagsisikap silang makakuha ng malaking donasyon. Ay alam, hindi pa rin sila nakakaito ng malaki. Pero tuloy pa rin naman sila. Umahabang may mga awa sa kanila. Eh ano ngayon? Masama pang umasa ha? Tama na, Kuya Bawa. Huwag ka na magalit sa kanila. Nakalimutan mo na ba may magandang nangyari sa atin, hindi ba? Ha? Tama ka nga, Pawaw. Roger, ano magandang nangyari sa inyo? Ganito kasi yun. Habang nangihingi kami ng donasyon, bigla kami nauhaw. Naisipan namin yung Pawaw na uminom ng tubig sa may lawa. Tapos, habang umiinom kami ng tubig, nadala si Kuya, nalaglag yung donation box dun sa lawa. Tapos, bigla may nagpakita malaking hayop na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ano ba nga sinasabi yung hayop ay si Lucky? Yung dragon! Bakit pala yung pangalan ng dragon? Nung nagpakita sa amin sila, napansin namin ni Kuya na nandun yung donation box sa ulo niya. Tingnan niyo mabuti itong donation box na binigay sa akin ni Lucky. Yan pa rin naman yung donation box na tinatila mo palagi, ah. Di ba kayo pinakain ng almusal? Tingnan niyo mabuti, mas malaki naman to kaysa doon sa donation box namin, no? Ano nga? Pagka ng kalahati wakpak ng donation box nila ngayon? Hindi maganda yan. Kung lumaki ang donation box nyo, ibig sabihin mas bumigat. Pag mahihirapan kayo, buhatin yan. Pero Prince Macaro, hindi mo naiintindihan. Dahil mas malaki na ang donation box namin, malalagyan na namin to na mas maraming pera. Kaya maganda yung nangyari sa amin, di ba? Kaya mo na siya, Pawaw. Pagsikapan na lang natin mapuno itong bago nating donation box. Alam ko magagawa natin yun. Sige, tayo na, Kuya. Tingnan mo. Dahil sa bago nilang donation box, lalo tuloy silang sinipag magkapatid na aso. Roger? Pero pambihiraan yung kinuwento nila sa akin, ha? Roger, tingnan natin kung totoo yung sinasabi nila. Halika, pumunta tayo sa lawa. Sabi ni Kim at ng magkapatid na aso, dito nalaglag yung mga gamit nila na biglang lumaki pagbalik sa kanila. Ngayon, tingnan mo nga kung totoo yung sinasabi nila. Pinsan naman, paano ko pa yung gagawin? Roger, magtapong ka dyan ng kahit na anong bagay. Pero wala naman akong dala na pwedeng itapat maliban lang dito sa baon kong rice bowl. Pero pag tinapos ko pa dyan, kawawa na ako ng mini-merienda eh. Kawawa naman ako. Dahil kailangan mo, ibig sabihin mahalaga sa'yo. Pag nawala, siguradong iiyak ka. Kaya dali, isa mo na. Paano? Roger? Ha? Totoo sinabi nila. Mr. Lucky? Yan ang rice bowl ko. Maraming pagkatawa, Mr. Lucky. Hindi mo na kailangan sumatin. Wala ba namang mas lumaki sa inangit ko kanina?
Roger? Ikaw naman ngayon na magtapong, Cosmo. Ba't ko gagawin yun? Wala naman akong dala na pwede kong itapon dyan sa lawa. Anong wala? Hindi ba may koleksyon ka ng mga bato dyan sa bag? Meron nga akong bato dito. Pero paborito ko to kaya ayoko mawala. Dali, Cosmo, ihagis mo na yung bato. Tingnan natin kung babalik pa. Akin na nga. Akin na yung bato ko. Ako na magtatapon nito. Sige, ihagis mo na. Bilis. Ay. Roger? Ang galing! Totoo nga! At saka mas malaki din to kaysa doon sa hinulog kong bato kanina. Maraming salamat, Lucky! Paborito ko talaga tong batong hinulog ko kanina. Gusto ko nga yung hugis at kulay nun. Kaya lang iniisip ko, sana mas malaki pa yun ng konti para maging mas maganda sa paningin. Ay, masaya-masaya na ako ngayon kasi nagkatotoo yung iniisip ko. Sigurado na ako, hindi na ako magkakamali. Kung maghahagis ako ng isang bagay na mahalaga para sa akin, babalikin na mas malaki. Alam ko na kung anong bagay ang ihagis ko. Marunong ka bang lumangoy, Baston, dahil ikaw ang napili ko para ihagis? Mali. Kung lalaki tong baston ni Haring Emma, hindi ko na tumahahawakan na maayos. Ito na lang kaya, ihahagis ko tong puding. Natatapos ko lang sa lawa yung pudding, Prinsipe. Itatapon ko tong puding para pagbalik mas malaki. Mas marami ako makakain. Wala pa rin si Lucky. Baka kinain ni Lucky yung puding ko. Titignan ko kung ano nangyari kay Lucky. Roger?